So, hello mga groomers. Again, this is Fritz Sinisa and welcome to our vlog. So mga ka-groomers, since kakauwi ko lang today, Sunday, September 15 ba? Sunday? Okay. So, again, walang kain yung mga isda natin for a week. So, pumunta kasi, nag-short vacation kasi kami sa Cebu. Last Sunday din. So, 8 days walang kain ng isda. So, ito yung ginagawa ko mga groomers para makabawi sa mga araw na hindi ko sila napakain. 8 days walang kain. So, ito yung ginagawa ko. So, nag-order ako ng chubi. Shout out to Jongjong, the Mr. Clean from Bulingit team. So, siya yung inutusan ko kasi pag order ako ng chubi. So, ganito kadaming chubi mga groomers. So, yan, 100 per pack. So, ewan ko kung ilang pack to. So, again, 20 ata or 15 packs. So, ganito, ganyan. Ito. Ito yung ano dito, chubi mga groomers. So, papakain natin lahat to. Especially sa mga ginugroom ko na isda. So, need kasi makabawi sa katawan. So, halika, pakain natin mga groomers. So, ganito yung style ko magpakain ng chubi mga groomers. So, especially sa mga ginugroom natin na na pang show. So, I'm inviting everyone pala sa National Actual Goldfish Show sa Iligan City this coming September 20. So, 1 week lang mga groomers, i-groom natin yung isda natin na pang-entry sa Iligan. Groom natin ng 1 week kung kaya ba. Pero again, hobby-hobby lang to sa atin mga groomers. Kumbaga, support pa rin ba? Support sa mga kakilala natin, kaibigan natin sa goldfish industry. And also, I'm inviting everyone in advance. After ng Iligan, may show sa October. It's a show sa Panabo City. Shout out to Prime Dakutan, kay na Doc Cyril. So, kita-kita tayo if ever hindi mabisi. So, kita-kita tayo sa Panabo. And after Panabo, sa it's a international goldfish show sa Cebu. So, October 21st ata, post ko na lang yung back to the topic mga groomers, ang kagandahan kasi nitong chubi na suki natin sa Iligan. Again, shout out to Jongjong. Is grabbing ang quality talaga. Pino. At saka ang linis. So, kakarating lang ngayon. So, pakain ko na agad sa mga isda. Para makabawi naman sa sa katawan nila mga groomers. So, only feeding tayo sa natin. Sa mga entries natin. Pero konti lang yung ko dito mga groomers. Na sold out na kasi yung mga panglaban natin. So, groom na naman. Again, para sa hobby natin, walang problema yan. So, try natin mag-groom ng good for 1 week. The good thing about this mga ka-groomers is yung mga ginugroom natin is madali na lang kasi ang live food mga groomers, ang dali lang talaga maka-belly drop. Super bilis mag-belly drop. So, sa live food, kailangan lang talaga is control lang yung pagkain. Wag lang yung pakain ng pakain. So, kailangan lang natin mga ka-groomers is pag nagpa-power feeding tayo sa sa live food is control lang talaga. Wag masyadong palagi na lang nagla-live food. Delikado din kasi mga groomers first is delikado siya sa overfeeding. Second is alam naman natin yung chubi galing yan sa kanal. So
marumi yan. So, dapat mas maganda if yung mga legit na ano talaga yung pinagkukunan ninyo ng supply ng Chubi. Mga Chubi hunter talaga ba na marunong na talaga maglinis ng Chubi bago ibenta. Yung ready to feed na ba? So, ang, as I mentioned mga ka-groomers, ang bilis lang maka-belly drop nitong Chubi. Kaso, magastos lang. So, wala namang ano, magastos naman talaga tong hobby natin. So, sa mga ano, sa mga newbie na nagbabalak mag-groom, so just a heads up lang, medyo pag pumasok na kasi tayo sa ano, sa mga grooming for show, medyo madugo na talaga yung gastos. Especially marami tayong ginugroom, nako, sobrang magastos talaga. And then after nito, pag ubos nito mga ka-groomers, if ever may time pa before sa quarantine day nila, mag-system egg naman ako. Try ko mag-groom ng good for 1 week mga groomers. Kung ano ba, kaya ko ba ibalik yung mga katawan ng isda or kaya ba nating magpaganda ng isda na good for 1 week lang. So dito sa pan na to mga groomers, nandito na yung ano ko, mga entries natin for ano ba, hindi ko tansya. May jumbo ako, wala na akong super. Na-sold na yung super jumbo ko. So jumbo na lang. Then meron din tayong mga large. Naka-focus kasi ako sa mga big size ngayon mga groomers. So try natin if kaya. So wala namang mawawala kung mag-try tayo, di ba? Of course, hindi naman tayo matututo kung hindi natin ita-try. Since napakain na natin yung mga entries natin, so may mga sobra kasi dito na marami kasi yung order ko mga groomers kasi pangbawi lang sa mga katawan ng mga aside sa mga entries natin, pangbawi sa katawan sa mga for sale natin ng mga isda. So as I mentioned sa mga nag-inquire na sa akin, sa quality talaga ako nakafocus sa mga isda ko. So, it's kinda pricey talaga yung mga isda, of course. Kasi yung maintenance nila mga ka-groomers at saka yung effort natin, yan yung binabayaran. So, yung quality, of course, mini-maintain natin yan para naman hindi naman lugi yung mga buyer natin na kumukuha sa atin at saka anong tawag nito? Nagtitiwala sa mga isda natin na local. So kahit local, at least man lang maintain natin yung quality ng mga isda. So ganito lang ako magpakain mga groomers. Hindi ko sinasali yung tubig sa ano nila sa anong tawag sa cellophane kasi mabaho yan eh. So yun lang kaya ganito yung style ko sa pag feeding kahit hindi hinahawakan ng tubig mga groomers, ang baho talaga. Super. Pero of course, part na yan ng hobby natin. Kain lang. So itong nasa sa aquarium is dalawang cellophane per tank. And ang laman ng aquarium is dalawang rancho lang na mga jumbo. Tigda-dalawang rancho dito, tatlo large at saka jumbo, mga large ST, aray. Umuulan kasi ngayon mga groomers pero nagpapakain pa rin ako kasi live food naman. So para sa akin, medyo sanay na yung mga isda ko kumain ng live food kahit umuulan. So again, I'm not advising everyone na sundin yung ginagawa ko. Kasi yung mga isda ko mga groomers, since naka-outdoor tayo nga setup, sanay sila sa malamig na panahon ba. So kahit ganito, nagpapakain ako sa kanila, so sanay sila.
So wala akong problema pagdating sa pagkain sa kanila. Pagpapakain pala, pagkain naman. So wala na. Ilan na ba yun? 2, 4, mga 15, 2, 4, 6, 8, tatlo dito, 11. So almost 20 pala, o 18 na ganito pala yung na-order ko. Kasi may mga freebie tayo kasi, syempre, suki. So maramihan kasi ako nagpapakain, around 2,000, worth 2,000, 1,500, ganyan. So dito na yan sa kabila. So, ganito lang yung ano natin mga groomers, simpleng palaisdaan natin ba. So, again, sa mga nag inquire at saka sa mga nagtataka bakit medyo mahal at saka local lang. So, sa maintenance medyo madugo ang maintenance mga groomers. Kaya at ayaw ko ring makipag ano bang tawag diyan? Price war kasi bumababa yung value ng mga isda natin. Ayaw ko niyang ganyan. Kahit mababa lang yung presyo ng isda basta may benta, ayaw ko niyang ganyan. So, stick lang ako sa presyo na gusto ko. So, once again, mga groomers, this is Fritz Sinisa. Thank you for watching. See you on the next vlog.